Umalis ka na rito bago ko patawagin ang mga security sa madungis at mabaho mong pakmumuha. Bingi ka ba ha? Walang lugar ang mga asonggala sa ospital na ito. 10 batikang siruhano na ang pumunta para sa batang iyan ngayong linggo. Lahat sila sumuko. Nakita mong maglakat palabas ang bawat isa sa kanila. At ano? Isang taong gala na galing sa kalsada ang nakaakalang kaya niyang gawin ang hindi nila nagawa? Oh, si Hannah Almazan, may 14 bilyong piso ang ama niyan. Nakpalipat mga pinakamahuhusay na doktor mula sa Amerika. Walang nakaligtas sa kanya. Pero kaya ko. Ako ang siruhano na tinanggal ninyo. Napatigil sa pahinga ang bawat nurse sa pasilyong iyon. Ang masumunod na pangyayari sa loob ng operating room na iyon ang yayanik at magpapaluhot sa Almonte Memorial Medical Center. 3 taon bago ito, ibang tao si Dr. Benjamin Benny Santos. Sa edad na 35, siya ay isang attending pediatric cardiac surgeon sa Almonte Memorial sa Bonifacio Global City, Taguig. Siya lang ang tanging doktor na nakmula sa simpleng pamilya sa probinsya sa loob ng 12 miyembrong senior surgical board at siya ang may pinakamahusay na mga kamay sa buong gusali bagaman walang gustong umamin nito. Ang kanyang espesyalidad ay ang makaso na iniwasan ng karamihang siruhano, tetralogy of Fallot at hypoplastic left heart syndrome. Ang makaso kung saan ang pusong bagong silang nasanggol ay may depekto na mula sa simula, kung saan ang isang maling hiwa ay nangangahulugan ng isang maliit na kabaong. Hindi iniwasan ni Benny ang makasong iyon. Siya mismo ang humihingi ng maito. Ang kanyang survival rate na 97.3%, ang pinakamataas sa kasaysayan ng departamento, mas mataas kay Ilustre, mas mataas kaysa kahit kanino. Ngunit walang halaga ang manumero sa isang gusali kung saan ang pader ay may sariling opinyon at bulong-bulungan. Tuwing papasok siya sa Doctor's Lounge, biglang tatahimik ang manak-usap. Tuwing magpapresenta siya ng kaso sa Grand Rounds, palaging may nagtatanong kung saan siya nag-aral at kung ano ang kanyang nakredensyal, paulit-ulit, sa bawat pagkakataon. Nahuhugas siyang kamay kasabay makasamahang ngumingiti sa kanyang harapan ngunit kinukwestiyon ang kanyang kakayahan sa sandaling tumalikot siya. Hindi kailanman nagreklamo si Benny, nakpatuloy lang siya sa paglilagtas ng mga bata. Sa kanyang personal na buhay, nag-iisa siyang naninirahan sa isang maliit na apartment sa Kamuning, Quezon City. Isang kwarto, may mga textbook na nakatamba sa bawat sulok, at isang nakakubrikong larawan ng kanyang ina sa tabi ng kama. Si Nanay Rosa, isang retiradong municipal health nurse sa San Fernando, Pampanga, na nag-double shift sa loob ng 20 taon para lang mapag-aral ang kanyang anak sa medical school. 68 taong gulang na ito ngayon. Tumatawag ito tuwing linggo, nagdarasal gabi-gabi, at naniniwala sa kanyang anak sa paraang isang ina lamang ang nakakagawa. Buong buo, matigas ang ulo, at walang pag-alinlangan. May 2 bagay na palaging dala si Benny kahit saan siya magpunta. Una ay ang isang surgical timer, isang lumang analog na may gagasgas, regalo ng kanyang yumaong mentor na si Dr. Elena Valenzuela, na namatay sa pancreatic cancer 2 taon na ang nakalilipas. May nakawkit sa likod nito, matata na kamay, matata na puso. Pinipindot ito ni Benny bago ang bawat operasyon, isang ritual, isang dasal, isang pangako sa babaeng naturo sa kanya ng lahat. Ang pangalawa ay ang isang itim na kuwadernong balat, naglalaman ng 4 na taong pananaliksik, daan-daang guhit gamit ang kamay. Ang blueprint para sa isang teknik na tinawag niyang Modified Santosyun, isang paraan upang baguhin ang daloy ng dugo sa mga batang ipinanganak na may malubhang depekto sa puso. Walang transplant na kailangan, walang donor waiting list, tanging katumpakan, pasensya, at isang siruhanong may matatag na kamay na kayang gumawa ng daan kung saan walang daan. Ang kwadernong iyon ay hindi kailanman nawalay sa kanyang tabi. Hanggang sa isang araw, hindi naman masamang doktor si Dr. Vicente Tito Ilustre. Iyon nga lang ang problema. Sapat lang siya marunong para maiwasan ang maasunto, pino magsalita para makuha ang boto ng board, at may sapat na koneksyon para maitago ang kanyang kawalan ng talino. Sa edad na 56, siya ang Chief of Cardiac Surgery. Ang kanyang ama, na isang dating senador ng bansa, ang nakpondo sa bagong wing ng ospital. Ang pangalang Ilustre ay nakaukit sa marmol sa itaas ng pasukan. Ang pangalang iyon ay may mas malaking bigat kaysa sa kahit anong survival rate.
Hindi kinasusuklaman ni Ilustre si Benny dahil sa kanyang pinakmulan, masyadong mababaw at simple iyon. Kinasusuklaman ni Ilustre si Benny dahil mas magaling ito sa kanya. Ang bawat kasong naililigtas ni Benny ay napapaalala kay Ilustre sa bawat kasong hindi niya kayang gamutin. Ang bawat palakpakan sa Grand Runs ay isang salamin na ayaw tingnan ni Ilustre. Ang pag-iral ni Benny ang patunay na ang posisyon ni Ilustre ay minanalamang hindi pinakpaguran. Ang estado sa lipunan ay hindi ang motibo. Ito ang ginamit na sandata, kumbinyante, pamilyar, at madaling iwaswas. At madalas itong iwaswas ni Ilustre. Si Don Gregorio Chojuangcho Alvarez ay nabubuhay sa ibang mundo. 52 taong gulang, isang bilyonaryo sa real estate, may ari-ariang nakakahalaga ng daang bilyong piso, at ang pinakamalaking donor ng Almonte Memorial. May hawak siyang 3 upuan sa board ng ospital at siya mismo ang nagpondo sa bagong cardiac wing. Ang kanyang asawa ay namatay habang nanganganak 18 taon na ang nakalilipas dahil sa mga komplikasyong walang nakahula. Ang sanggol ay nakaligtas si Leah. Mula sa araw na iyon, itinayo ni Alvarez ang kanyang imperyo gamit ang isang kamay, habang pinalalaki ang kanyang anak gamit ang isa pa. Si Leah ang lahat sa kanya, ang kanyang umaga, ang kanyang gabi, ang wallpaper sa kanyang telepono, ang dahilan ng kanyang pag-uwi. Si Alvarez ay isang taong may kontrol sa lahat sa merkado, sa mga politiko, sa mga boardroom. Walang gumagalaw ng walang pahintulot niya. Hindi pa siya nakatakpong problema na hindi kayang lutasin ng tamang bilang 0 sa seke. Hanggang ngayon, nang magsimulang manghina ang puso kanyang anak at natuklasan niyang ang kanyang bilyong piso ay hindi kayang bumili ng isang siruhanong may sapat na tapang para sumubok. 3 lalaki, 3 makakaibang mundo, isang bilyonaryo na nasa kanya na ang lahat maliban sa isang bagay na kailangan niya, isang chief surgeon na may titulo ngunit walang talento, at isang taong gala na walang anuman maliban sa mga kamay na makapagliligtas ng buhay. Ang kanilang pagtatakpo ay 18 oras na lamang ang layo. Ang operasyon na nagtapos sa karera ni Dr. Benny Santos ay tumagal ng 4 na oras at 11 minuto. Ang pasyente ay si Tomas Totoy Macharaeg, 4 na taong gulang, ipinanganak na may hypoplastic left heart syndrome, isang kondisyon kung saan ang kaliwang bahagi ng puso ay hindi gaanong na-develop kaya hindi nito kayang makbomba ng dugo sa katawan. Kung walang operasyon, hindi abot si Totoy sa kinder. Pinaaralan ni Benny ang masken ng 14 na beses. Iginuhit niya ang bawat ugat, bawat balbula, bawat milimetro ng tissue. Binalak niya ang lapit hanggang sa bilang ng tahi. Ito ang kanyang kaso, ang kanyang plano, ang kanyang pasyente. Ngunit ito ang operating room ni Ilustre. Puno ang gallery sa itaas ng orempat noong umagang iyon. Naroon ang mamiyembro ng board ng ospital, mapinuno ng departamento, at 2 bumibisitang siruhano mula sa Singapore. Sila mismo ang inimbitahan ni Ilustre. Gusto niya nga matla. 3 oras sa operasyon, mas maaga si Benny sa schedule. Malinis ang pagkakayos. Stable ang vitals ni Totoy. Ang monitor ay tumutuno sa isang matata na ritmo, ang tuno ng isang batang naililigtas. Pagkatapos, pumasok si Ilustre nang nakasuot ng surgical gown. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nag-anunsyo. Bigla na lang siyang sumulpot sa tabi ng lamesa, nakataas ang makamay na may guwantes at nagsabing ng 7 salita. Ako na ang magpapatuloy mula rito. Tumingala si Benny. Nasa gitna akong anastomosis. Kung magpapalit tayong kamay ngayon. Sinabi ko, ako na. Nanunod ang gallery. Nanunod ang board. Walang ranggo si Benny para tumanggi. Tumabi siya. Hawak ni Ilustre ang scalpel. 40 segundo ang lumipas. Nahiwa niya ang kaliwang pulmonary artery. Hindi ang modified Blalock-Taussig shunt, kundi ang kaliwang pulmonary artery. Isang pagkakamali na napakababaw at napakalubha na kahit ang sinumang medical resident sa bansa ay mapapansin ito sa isang nakasulat na pagsusulit. Napuno ng dugo ang chest cavity sa loob ng ilang segundo. Mabilis na bumalik si Benny sa lamesa, kinuha ang mga clamp at sinubukang ayusin ang pinsala. Kumilos ang kanyang makamay ng mas mabilis kaysa sa nakaraan. Ngunit ang katawan ng isang 4 na taong gulang na bata ay walang sapat na dugo para masayang. Bumaba ang presyon ni Totoy. Pagkatapos, huminto ang kanyang puso.
41 minuto ang resuscitation. Nangangato ang mabisi ni Benny, pumapaos ang kanyang boses habang humihingi ng karagdagang epinephrine, karagdagang dugo, karagdagang oras. Sa ganap na 11 gram umaga, idineklarang patay si Tomas Macharaek. Nanatiling nakatayo si Benny sa tabi ng lamesa sa loob ng 6 na minuto pa katapos. Nakasuot pa rin ang maguwantes, may dugo pa rin sa kanyang dibdib, habang nakatitik sa pinakamaliit na katawan na nawala sa kanya. Si Ilustre ay nasa pasilyo na, nakikipag-usap sa board. Ang disciplinary hearing ay tumagal ng 90 minuto. Si Benny ay tumagal lamang ng 3. Ang komite na may 7 miyembro, 5 rito ay itinalaga ni Ilustre ay sumuri sa surgical report. Ang ulat na isinulat ni Ilustre ay nagsabing, ang video footage mula sa ormpat ay nasira dahil sa aberya ng system, kumbinyente, malinis, walang bakas. Nakatayo si Benny nang mag-isa sa harap ng komite. Walang abogado, walang kinatawan ng union, walang sinuman mula sa mga nurse ang gustong tumestigo sa kanyang panik. Hindi dahil sa hindi nila alam ang katotohanan, kundi dahil alam nila ang kayang gawin ni Ilustre sa kanilang karera. Bumoto ang komite sa iskor na 6,1, pagpapatalsik, agarang suspensyon ng mga surgical privileges, at rekomendasyon sa Professional Regulation Commission, PRC, para sa permanenteng pagbawi ng kanyang lisensya. Ang dahilan, negligent homicide in a isang menor de edad na pasyente. Nakatitik si Benny sa papel. 4 na taon ng pananaliksik, 12 taon ng paksasanay, 9 na taon ng pagliligtas ng mga bata na dinala sa isang linya sa isang disciplinary form. Nahihintay si Ilustre sa lawas ng silid-NG pagdinig, nakasandal sa pader, nakakrusan magabisig. Ang parehong postura ang isang taong nanonot sa isang nangungupahan habang inilalabas ang makahon mula sa gusaling pag-ari niya, sadyang naging panauhin ka lamang sa gusaling ito, Santos. At ang mga panauhin ay hindi nananatili ng habang buhay. Walang sinabi si Benny. Nilakpasan niya si Ilustre sa pasilyo, dumaan sa lobby, at lumabas sa pintuan ng Almonte Memorial Medical Center sa huling pagkakataon. Ang kanyang itim na kwadernong balat, na naglalaman ng 4 na taon ng pananaliksik sa Santos yun, ay kinumpis kabilang ebidensya na may kaugnayan sa investigasyon. Hindi na ito muling lumitaw sa anumang opisyal na file. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagayin si Ilustre ang patent application para sa isang teknik na tinawag niyang Ilustre Cardiac Neoconduit. Ang madiagram ay kaparehong-kaparehong kay Benny bawat solong pahina. Ang 3 taon ay mahabang panahon para bumagsak ang isang tao. Una, nawala ang kanyang apartment. Walang kita, walang seguro, walang masanggunian, walang ospital sa Pilipinas ang tatanggap sa isang siruhano na may markang pagpatay sa isang bata. Nag-apply si Benny sa 43 posisyon sa loob ng 18 buwan, 43 pagtanggi. Ang ilan ay hindi man lang binuksan ang kanyang folder. Ang mga salitang negligent homicide ay kumilos ng mamabilis kaysa sa anumang resume. Pagkatapos, napunta siya sa mga shelter sa Maynila, isang higaan sa isang silid kasama ang 30 lalaki, mga fluorescent na ilaw na hindi kailanman pinapatay, ang amoy ng Clorox at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, sa kausada, uminom si Benny ng ilang panahon muranggin mula sa mga plastik na bote, sapat na para lumabo ang mga alaala, ngunit hindi sapat para tuluyan silang mawala. Ang mukha ni Totoy Macharaek ay naroon tuwing ipikit niya ang kanyang mata. Hindi dahil pinatay niya ito, kundi dahil hindi niya napigilan ang taong gumawa nito. Huminto siya sa pag-inom isang Martes ng Nobyembre. Walang rehab, walang sponsor, desisyon lang. Nagising siya sa isang bench sa Rizal Park, tiningnan ang kanyang kamay at nakpasya. Ang makamay na ito ay hindi mabubulok. Gabi-gabi pagkatapos niyon, nagsasanay si Benny. Nakahanap siya ng sewing kit sa isang donation bin. Ginamit niya ang karayom at sinulit para tahiin ang mapunit na tela ng paulit-ulit matuwid na linya, makurbadang linya, ma-pattern na napakaliit na kailangan mong magnifying glass para makita. Nagnakaw siyang isang surgical forceps mula sa isang basurahan sa likod ng isang tindahan ng medical supply. Ginamit niya ang maito para pumulot ng mabutil ng bigas at isa-isang ilagay ang maito salik ng isang botang salamin sa loob ng maraming oras. Nasugatan ang kanyang balat. Nakapasa ang kanyang buko-bukong daliri.
at namanhit ang kanyang nga daliri sa laming nga bisa kalsada. Ngunit ang kanyang makamay ay hindi kailanman nangini kahit isang beses. Ang surgical timer ay nanatili sa bulsa ng kanyang lumang jacket. Ang boses ni Dr. Valenzuela ay nanatili sa kanyang isip. Matatag na kamay, matatag na puso. At ang modified Santos yun ay nanatili sa kanyang alaala bawat anggulo, bawat sukat, bawat tahi dahil ang isang kwaderno ay maaring manakaw ngunit ang kaalaman ay hindi. Tuwing umaga, umupo si Benny sa labas ng pangunahing pasukan ng Almonte Memorial. Hindi nakpapalimos, kailanman hindi nakpalimos na kaupo lang, pinapanot ang nga doktor na pumasok at lumabas sa gusali kung saan dati siyang nagliligtas ang buhay. Ang ilan ay nakakakilala sa kanya. Karamihan ay umiwas ng tingin, ang ilan ay nahuhulok ng barya sa kanyang paanan nang hindi man lang bumabagal sa paglalakat. Isang umaga, isang batang resident na hindi lalampas sa edad na 28 ang nagagis ng barya sa harap ni Benny at nagsabi, "Bili mong kape, tol." Tiningnan ni Benny ang mabarya sa semento. Tumingala siya sa masalaming pinto ng Almonte Memorial. Ang sarili niyang refleksyon ang tumitik sa kanya punit-punit na jacket, marungis na balbas, malalalim na mata. 3 taon na ang nakalilipas, naglalakad siya sa mga pintuang iyon na naka-white coat. Ngayon, hindi na siya maaring pumasok doon. Pinulot niya ang nga barya, hindi dahil gusto niya ang kape, kundi dahil ang dignidad ay hindi nagbabayat ng renta at ang pride ay hindi nakakapuno ng sikmura. Nasimula ang lahat sa isang helikopter. Narinig ito ni Benny bago pa niya ito nakita ang malakas na ugong ng gaelise na pumuputol sa hangin ng umaga sa Tagwik. Hindi helikopter ng media, hindi ng pulisya. Medical. Ang pulang krus sa ilalim nito ay nasilayan ng araw habang lumalapak sa rooftop helipad ng Almonte Memorial. Pagkaraan ng 20 minuto, may ikalawang lumapag. Pagkatapos ay ikatlo. Naupo si Benny sa labas ng ospital na ito sa loob ng 11 buwan. Alam niya ang ritmo nito. Alam niya kung ano ang hitsura ng isang normal na Martes. At hindi ito ganun. Ang mang-itim na SUV ay nakapila sa emergency lane. Ang malalaking naka-Amerikana ay nakatayo sa bawat pasukan. Ang lobby na makikita sa maglas door ay puno nga taong hindi nararapat sa isang ospital kundi sa mabotroom ng bansa. May isang bagay na napakasama o may isang napakahalagang tao na naghihingalo. Tama siya sa dalawang bagay na iyon. Nausap ang manars, palagi silang nausap. Ang bench ni Benny ay 6 na talampakan ang layo mula sa bintana ng break room sa ground floor. Nakabukas ito ang 2 pulgada para sa ventilasyon, sapat na para lumabas ang uso ang sigarilyo at sapat na para marinig ang masalitang binibika sa loop. 18 taong gulang. Anak ni Alvarez. Dorf na may sa pulmonary VSD. Walang nakakagawa rito. 10 surgeon na ang tumanggi. Ang Cleveland Clinic sumuko, ang Stanford ayaw. Si Dr. Gopez na galing US, lumabas na lang kanina. Si Ilustre, nandun sa opisina niya buong umaga, ayaw lumabas. Huminto ang makamay ni Benny. Ang piraso ng tela na kanyang tinatahi ay nalagla sa lupa. Dorv na may subpulmonary VSD, double outlet right ventricle. Parehong nakakonekta ang malalaking ugat sa maling silit ng puso, kasabay ng isang ventricular septal defect na matatakpuan mismo sa ilalim ng pulmonary valve. Isa sa 50,000, marahil mas mababa pa. Alam niya ang kondisyong ito. Ginugol niya ang 3 taon ng kanyang buhay sa pagdidisenyo ng isang operasyon partikular para dito. Ang modified Santos yun. Bumilis ang kanyang pulso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakilala kung paano nangangati ang madaliringang isang magsususi kapag nakakita siyang kandado na walang ibang makapagbukas. At siya ang gumawa ng susi. Tumayo si Benny, ngunit naupo muli. Kanino siya magsasabi? Sino ang makikinig sa kanya? Isa siyang taong galan na nakajacket na may punit, walang lisensya, walang kredensyal, at may opisyal na ulat na nagpapatunay na nakapatay siya ng bata. Ang pagpasok sa ospital na iyon ang pinakamabilis na paraan para maposasan siya o mapahiya marahil pareho. Tiningnan niya ang kanyang nakamay, may nga sugat, magaspang ang balat, may dumi sa ilalim ng kanyang makuko na hindi na kayang tanggalin ng kahit anong kuskos. Hindi ito ang makamay ng isang siruhano.
Hindi na para sa sinumang titingin sa kanila. Ngunit sa ilalim ngang sugat, sa ilalim ngang kalyo, sa ilalim ngang 3 taon sa semento at lamik, ang katatagan ay naroon pa rin, ang muscle memory, ang katumpakan. Ang 12,000 oras ng paksasanay ay hindi nawawala dahil lamang nagpasya ang mundo na ikaw ay walang halaga. Inabot ni Benny ang bulsang kanyang jacket, inilawas ang surgical timer, at hinaplos ang nakaukid dito. Matatag na kamay, matatag na puso. Pagkatapos, narinig niya ito isang tunok na pumutol sa ingay ng trapiko, sa mga usapan, sa bawat katwiran na kanyang ginagawa sa kanyang ulo, isang iyak, hindi iyak ang isang bata, isang bagay na mas masakit ang pagod at durok na pagigbingang isang batang babae na alam niyang nawawalan na siyang ang oras. Nakmula ito sa bintana sa ikalawang palapak manipis mahina. Ang uringang iyak na hindi humihingi ng tulong dahil hindi na ito naniniwala na may darating na tulong. Celia Alvarez, 18 taong gulang, ay naghihingalo. Ipinikit ni Benny ang kanyang nga mata at sa likod ng kanyang nga talukap ay nakita niya si Totoy Macharaeg, 4 na taong gulang, may asul na labi. Huminto ang tibok ng puso, ang kapatang hindi niya nailigtas. Hindi dahil sa kulang siya sa kakayahan, kundi dahil ang isang taong may kapangyarihan ngunit walang talento ay naktaboy sa kanya. Idinilat niya ang kanyang mata. Hindi na muli. Tumayo si Benny, inayos ang kanyang punit na jacket, pinagpaga ng dumi sa kanyang matuhod, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naglakat siya patungo sa mapintuan ng Almonte Memorial Medical Center. Nakalampas siyang siyam na hakbang sa pasukan bago siya hinawakan ng mga security guard. Sorry boss, bawal po kayo rito. Hindi lumaban si Benny, ngunit hindi rin siya huminto sa pagsasalita. Tumingin siya sa cardiac monitor na nakasabit sa dingdingang pasilyo, na nagpapakita ng live telemetry mula sa makama sa Iche, bed 7 Lia Alvarez. Nabasa niya ito sa loob NG 2 segundo. Ang oxygen saturation ng batang iyan ay bumaba na sa 68%. Ang kanyang kanang ventricle ay bumibigay na. Mas mabuting suriin ninyo ang kanyang dobutamin drip bago ninyo ako asikasuhin. Napatitig ang nurse na pinakamalapit sa kanya. Tumingin ito sa monitor, tumingin kay Benny, at tumingin muli sa monitor. Tama siya. Bago pa man makapagsalita ang nurse, bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas si Don Gregorio Alvarez, pula ang mata. Nakakuyom ang panga ang hitsura ng isang lalaking kakababa pa lang ng balita sa 10 pagkakataon na ang kanyang anak ay malapit ng mamatay. Tinitigan siya ni Benny at sinabi ang masalitang mapapabago sa lahat. Kaya ko siyang iligtas. Ako ang siruhano na tinanggal nila. Tinitigan ni Don Gregorio si Benny tulad ng patiti ng isang tao sa isang multo, pula ang nga mata, lakpas 17 oras na walang tulog. Kakalabas pa lang ng 10 siruhano, si Dr. Patricia Gopez mula sa Makati Med, na may parehong mukha ni pakikiramay, na may halong profesionalismo. At ngayon, may isang taong gala na nakatayo sa kanyang pasilyo na nakaklaim na kaya niyang gawin ang hindi nagawang ng pinakamahuhusay sa bansa. Halos tumalikot na si Alvarez. Halos. Ngunit muling nagsalita si Benny. Dorf, na may subpulmonary VSD. Ang malalaking ugat ay nakaposisyon ng halos 40 degrees na mali. Ang kanyang pulmonary artery ay nakapatong sa septum. Ang kanang ventricle ang humahaba na trabaho na parehong silet at ito ay bumibigay na. Walang karaniwang Rastelli prosedur ang gagana. Hindi papayak ang kanyang anatomiya. Kailangan niyang isang modified shunt na magbabago sa daloy ng dugo sa isang bagong daan sa itaas ng chonus. Hindi naintindihan ni Alvarez ang kalahating ang masalita, ngunit naintindihan niya ang isang bagay. Inilarawan ng taong ito ang kondisyon ng kanyang anak ng mas detalyado kaysa sa alinman sa 10 siruhano na dinala sa mga pribadong eroplano. Hayaan niyo siyang magsalita. Binitawan ng security ang ngabisi ni Benny. Dinala nila siya sa conference room sa ika-4 na palapak. Walang paanyayang maupo. Walang inialok na tubig, isang mahabang lamesa lamang, isang screen na napapakita ng CT scan ni Lia at 11 tao na nakatiti sa taong gala na may amoy ng kalsada. Hindi naghintay ng pahintulot si Benny. Lumakat siya sa bintana na may malaking salamin na nakaharap sa Bonifacio High Street.
at kumuha ng dry erase marker mula sa whiteboard tray. Hindi niya ginamit ang whiteboard. Gumuhit siya sa salamin ang kaliwang ventricle muna, pagkatapos ang kanan. Ang aorta nawala sa lugar, nakapatong sa septum sa maling anggulo. Ang pulmonary artery na maling nakakonekta sa maling silit. Ang GSD isang butas sa dingding sa pagitan ng megaventricle na nakalagay mismo sa ilalim ng pulmonary valve. Iginuhit niya ang puso ni Lia Alvarez mula sa kanyang alaala bawat ugat, bawat balbula, bawat depekto. 4 na minuto, walang paalinlangan, walang patatama. Nang matapos siya, tiningnan ng isang batang resident ang CT scan sa screen, tumingin sa salamin, at tumingin muli sa screen. Sila ay magkaparehong-kapareho. Hindi pa kailanman nakikita ni Benny ang masken na iyon. Natahimik ang buong silit ang uri nga katahimikan na nangyayari. Kapak niyan rangam gataw na nakakakita silang isang bagay na hindi nila may paliwanag. Pagkatapos ay iginuhit ni Benny ang solusyon isang kurbadang linya, ang neoconduit na nakdidirekta ng dugo mula sa kanang ventricle sa pamamagitan ng isang bagong daan sa itaas ng chonus. Ganap na nilalakpasan ang mga maling nakaposisyong ugat. Ang modified Santos-Shun iginuhit sa salamin sa isang conference room ng isang lalaking hindi pa nakakahawa ng scalpel sa loob ng 3 taon. Si Dr. Patricia Gopez ay nasa gusali pa rin habang naghihintay ang kanyang sasakyan. May nag-text sa kanya. Nakatayo siya sa may pinto ng conference room, hawak ang kanyang portfolio habang nakatitik sa guhit sa bintana. Diyos ko, iyan ang Santos-Shun. Bumukas ang pinto pakaraan ng 90 segundo. Si Ilustre ay pumasok ng may suot na white coat at badge ang autoridad ng isang taong nakmamayari ng bawat silit na kanyang pinapasukan. Nang makitang kanyang mamata si Benny, nawala ng kulay ang kanyang mukha, ngunit sa isang sandali lamang. Mabilis siyang nakabawi, ang mataong tulad ni Ilustre ay palaging mabilis makabawi. Security! Ngayon din, ilabas ang taong ito sa aking ospital. Humarap siya kay Alvarez gamit ang kanyang profesional at kontroladong boses. Ginong Alvarez, kailangan ko kayong ipabatid na ang taong ito ay isang siruhano na tinanggal sa serbisyo dahil sa kahihiyan. Binawi ang kanyang lisensya 3 taon na ang nakalilipas dahil sa pagkamatay ng isang 4 na taong gulang na pasyente sa aking operating table. Siya ay hindi stable ang pag-isip, mapanganib, at walang legal na karapatang magpraktis ng medisina saan man sa bansang ito. Bawat salita ay kalkulado. Bawat salita ay lason. Nakatayo si Benny sa tabi ng bintana tahimik, habang ang guhit ng puso ni Lia ay nasa kanyang likuran. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Hindi siya nakipagtalo. Nahintay lamang siya. Tiningnan ni Alvarez si Ilustre nang gimatagaw, pagkatapos ay nagsalita. Kaya mo bang iligtas ang aking anak, Dr. Ilustre? Kasalukuyan nating pinag-aralan ang bawat posibleng. Hindi. Sample lang ang tanong ko. Ang sitwasyon ay komplikado. May magakadahilanan? 10 siruhano na ang nagbigay sa akin ng ganyang talumpati. 10. Bawat isa sa kanila ay nag-aral ng mga opsyon. Bawat isa sa kanila ay nagbigay sa akin ng makadahilanan. Itinuro ni Alvarez ang salamin. Ang taong iyan ay kakamarka pa lang ang pusong aking anak nang hindi tumitingin sa kahit isang scan. Kaya tatanungin kita muli, kaya mo ba siyang iligtas? Binuksan ni Ilustre ang kanyang bibi. Walang lumabas na salita. Iyon nga ang inisip ko. Nagsalita si Benny sa unang pakakataon mula nang pumasok si Ilustre. Mag-opera ako. May 3 kondisyon. Humarap si Alvarez. Sabihin mo, una, ako ang pipili ng sarili kong surgical team. Bawat miyembro, walang eksepsyon. Walang sinumang itinalaga ni Ilustre ang maring pumasok sa OR. Pangalawa, ang buong operasyon ay dapat ay record. 4 na kamera, 4 na anggulo, walang blind spot. Bawat segundo mula sa unang hiwa hanggang sa huling tahi, walang hinto, walang bura. Nasingkit ang mamata ni Alvarez. Naintindihan niya na hindi ito tungkol sa dokumentasyon, ito ay tungkol sa ebidensya na hindi maring burahin, hindi sa pagkakataong ito. Sige. Pangatlo, tiningnan ni Benny si Ilustre. Hindi siya pwedeng pumasok sa operating room hindi para manut, hindi para tumulong, at hindi para malanghap ang hangin ng aking pasyente.
Sumabog si Ilustre sa galit, ospital ko ito, departamento ko ito, hindi mo ito ospital. Ang boses ni Alvarez ay bumaba sa isang antas na nakpalamig sa buong silit. May hawak akong 3 upuan sa board na ito. Ako ang nakpondo sa wing na kinatatayuan mo ngayon. At sa mga sandaling ito, ang aking anak ay naghihingalo 30 talampakan mula rito habang nagwawala ka. Humarap siya sa kanyang asistan. Tawagan ang aking legal team ngayon din. Pagkaraan ng 22 minuto, dinala ng mga abogado ni Alvarez ang madokumento emergency temporary surgical privileges na pinahihintulutan sa ilalim ng protocol para sa mga sitwasyong nakbabanta sa buhay kung saan walang ibang kwalipikadong alternatibo ang magagamit. Nilakdaan ng CEO ng ospital at pinirmahan ng 2 miyembro ng board, legal, may bisa, at walang butas. Nakatitik si Ilustre sa dokumento, nanginik ang kanyang panga at nakakuyom ang kanyang mga kamay, ngunit wala siyang sinabi dahil wala nang natitira pang sasabihin. Kinuha ni Benny ang dokumento, tiningnan ito sandali, pagkatapos ay itinupi at isinupsop sa bulsa ng kanyang punit na jacket, katabi ng kanyang surgical timer. Humarap siya kay Gopez, kailangan kita bilang first assist, sasama ka ba? Hindi nag-atubili si Gopez. 3 taon kong hinintay na makita ang teknik na ito sa operating room. Sasama ako. Tumango si Benny, lumabas ng conference room at naktungo sa surgical floor. Sa kanyang likod, inilabas ni Ilustre ang kanyang telepono. Nangangatok ang kanyang kamay, hindi sa takot kundi sa galit. Nakdial siya ng numero at bumulong ng 2 salita. Pigilan niyo siya. Nakahabol si Dr. Patricia Gopez kay Benny sa pasilyo sa labas ng surgical prep wing. Mabilis ang tunong ang kanyang takong sa sahig. Ang kanyang gamit ay iniwan na niya. Ang kanyang sasakyan ay nakalimutan na. Hinawakan niya ang bisik ni Benny at iniharap ito. Kailangan kong malaman ang isang bagay bago ako magugas ng kamay kasama mo. Nahintay si Benny. Si Dr. Elena Valenzuela ay naging kasamahan ko sa loob ng 11 taon. Binanggit niya ang tungkol sa Santos yun sa kanyang huling lektura bago siya pumanaw. Sinabi niyang ito ang pinakamahusay na inobasyon sa puso na nakita niya sa loob ng 40 taon ng PAC-OPRA. Sinabi rin niyang isang tao lamang sa mundo ang kayang gumawa nito, ang kanyang mag-aral, isang batang siruhano na tinawag niyang may pinakamahusay at pinakamatatak na mga kamay na nasanay niya. Tiningnan ni Gopez ang mukha ni Benny, ang balbas, ang malalalim na pisngi, ang kalmadong mata na hindi tumutukma sa kanyang hisura. Hindi niya kailanman sinabi ang pangalan mo, ngunit inilarawan niya ang teknik ng detalyado. Kaya, tatanungin kita ng isang tanong, at kung masasagot mo ito ng tama, malalaman ko. Tumango si Benny. Sa modified Santos shunt, ano ang maximum na anggulo ng neoconduit relative sa pulmonary valve annulus? Walang hinto, walang pag-alinlangan, kahit isang pikit ng mata, 32 degree, 32 gra, mas malawak doon at mawawalan ka. Ng laminar flow magiging magulo ang daloy ng dugo at mabubutas ang conduit wall sa loob ng 90 araw. Mas makitid naman at ang systolic pressure ay magpapabagsak sa conduit sa loop ng 6 na buwan. 32 lang ang tanging numerong gagana. Sinubukan ko ito sa 47 cadaver models bago ko natiyak. Huminga ng malalim si Gopez. Sa paraang humihinga ang isang tao, kapag ang bagay na matagal na niyang hinahanap ay sa wakas ay nahanap na niya. Humarap siya kay Alvarez na sumunod sa kanila sa pasilyo. Hindi lang pamilyar ang taong ito sa teknik na ito. Siya ang nag-imbento nito. Itataya ko ang aking karera dito. Mabilis kumalat ang balita sa ospital, mas mabilis kaysa sa anumang virus, mas mabilis kaysa sa anumang code blue. Sa loob ng 30 minuto, kumalat ang kuwento sa bawat palapag ng Almonte Memorial. Ang taong gala na nakajacket na may punit, ang kinalatkat ng security sa lobby, ay si Dr. Benjamin Santos, ang siruhano na tinanggal 3 taon na ang nakalilipas dahil sa pagkamatay ng isang bata. Ngunit ngayon, bumubulong na ang nga tao ng ibang bersyon ng kwentong iyon. Ang mga nurse na nakatrabaho ni Benny noon ay bumaba mula sa kanilang mga palapag hindi para manood, kundi para malala, para sabihin ang bagay na hindi nila nasabi. 3 taon na ang nakalilipas ng ito ay mahalaga pa. Isang head nurse na si Ate Patring,
63 taong gulang, 31 taon na sa Almonte, na may makamay na nakabot ng instrumento sa mas maraming siruhano kaysa sa kayang bilangin ng sinuman, ang nakahanap kay Benny sa scrap room. Nakatayo ito sa harap ng lababo, nakatitik sa gripo. Hindi pa handang buksan ito, lumapit siya sa tabi nito. Walang sinabi nung 2 taon na nagbabahagi nga. Katahimikan na naglalaman ng 3 taon ng bigat at pihati. Pagkatapos, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat nito. Alam naming lahat, Benny. Alam ng bawat nars sa palapak na iyon na si Ilustre ang humiwa sa maling ugat. Nakita namin, nasaksihan namin. Nanginig ang kanyang bose. Hindi lang kami makapagsalita nun. Sisirain niya kami sa paraang sinira ka niya. Tiningnan siya ni Benny, walang galit, walang pait. Tanging pagod lamang na mas malalim pa kaysa sa kayang gamutin ng tulok. Nandito ka na ngayon. Sapat na iyon. Pinunasan ni Ate Patring ang kanyang nga mata at inayos ang kanyang surgical check. Ako ang pinakamagaling na scrap nurse na nakatrabaho mo. At alam mo iyan. Sa unang pagkakataon sa loop ng 3 taon, ngumiti si Benny Santos. Oh, ikaw nga. Kung gayon, hayaan mo akong gawin ang aking trabaho sa huling pagkakataon. Inabot ni Benny ang bulsa na kanyang punit na jacket na isinuot niya sa loob ng 1,000 gabi sa kalsada at inilabas ang kanyang surgical timer, isang lumang analog na may mga gas-gas, ngunit nababasa pa rin ang nakaukit dito sa kabila ng dumi, matatak na kamay, matatag na puso. Nakita ito ni Ate Patring at napatihil siya sa paghinga. Ang timer ni Dr. Valenzuela. Hawak mo pa ring. Hindi ko ito pinakawalan. Ipinatong niya ito sa istante sa itaas ng lababo at pinindot ang pindutan. Ang mahinang tunog mekanikal na paktiktik ay napuno ang silit matatak, walang humpay, tulad ng tibok ng puso na tumatanging huminto. Binuksan ni Benny ang gripo. Umagos ang maligamgam na tubi sa kanyang makamay na sugatang buko-buko. Magaspang na balat, duming ang kalsada na natutunaw patungo sa imburnal. 3 taon ng sidewalk ang nahuhugasan. At sa ilalim nito ang parehong nga kamay, ang parehong katatagan, ang parehong siruhano. Habang nahuhugas si Benny, kumikilos naman si Ilustre. 2 tawag sa telepono ang kanyang ginawa. Ang una ay sa PRC, isang emergency complaint na nag-aatas na mamagitan sila at pigilan ang isang siruhanong walang lisensya sa pag-opera. Ngunit sinabihan siya na hindi maaring magpulong ang komite bago mag-umaga. Walang sapat na oras siliya hanggang umaga. Ang 2 tawag ay sa isang reporter ng The Philippine Star. Si Ilustre mismo ang nagbigay ng kuwento, bawat detalye ay pinili para mapalaki ang pinsala. Taong gala, binigyan ng scalpel sa isang sikat na ospital sa BGC. Bilyonaryong ama, isinasakripisyo ang buhay ng anak. Nang matapos si Benny mahugas, nakasulat na ang headline. 18 oras iyon na lang ang natitira kay Lia. Tumatakbo ang oras, umaandar ang kamera, nakaabang ang media, at ang lalaking sumira sa buhay ni Benny ay ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para matiyak na mangyayari itong muli. Operating Room 6, ika-4 na palapag, Almonte Memorial. Malamig ang silit, 61 degrees Fahrenheit, 16 degrees Celsius, ang pamantayan para sa operasyon sa puso. Ang lamig ay nakpapabagal sa pagdurugo, nagbibigay ng karakdagang oras para sa siruhano. Palaging mas gusto ni Benny ang 61 degrees. Walang nakakaalala nito maliban kay Ate Patring. Siya ang nag-adjust ng thermostat bago pumasok si Benny. Ang temperatura ng 1 taong bumabalik sa kanyang tahanan. Malit lang ang koponan, 4 na tao. Si Benny sa ulo nga mesa. Si Dr. Patricia Gopez bilang first assist sa tapat niya. Si Dr. Noel Herrera bilang pediatric anesthesiologist na may 15 taon na sa Almonte. At si Ate Patring bilang scrap nurse sa kanan ni Benny, ang parehong posisyon na tinitayuan niya sa loob ng 9 na taon bago ito tinanggal. 4 na kamera ang nakakabit sa kisame, nakabukas ang napulang ilaw, nagre-record ng lahat. Ito ang naisang kondisyon ni Benny na hindi pwedeng tapatan ng tawad. Anuman ang mangyari sa silit na ito ngayong gabi, mabuti man o masama, ay mananatili sa tape, walang bura, walang pagkasirangang system, walang kumbinyenteng abriya, hindi sa pagkakataong ito. Nakahiga si Lia Alvarez sa lamesa,
18 taong gulang, may timbang na 91 pounds. Ang kanyang balat ay may kulay asul na kulay ngang isang katawan na hindi nakakakuha ng sapat na oxygen. Ang kanyang malabi ay kulay pasa. Ang anesthesia mask ay nakatakip sa kanyang mukha at ang namonito ni Herrera ay nagpapakita nga totohanan na ang pusong ito ay nawalan ng oras. Sa likod ng glass window sa taas ng gallery, nakatayo si Don Gregorio Alvarez nang nagisa nakakrus ang mga bisig, nakakuyom ang panga. 2 araw na siyang hindi kumakain. 3 araw na walang tulog. Ang pinakamayamang tao sa gusali, ngunit siya ang pinakawalang kapangyarihan sa silid na iyon. Tiningnan ni Benny ang surgical timer sa istante sa tabi ng instrument tray at pinindot ang pindutan. Nagsimula ang mahinang pagtik-tik. Matatag na kamay, matatag na puso. Kinuha niya ang scalpel. Simulan na natin ang pagbabalik sa kanya. Malinis ang sternotomy. Binuksan ni Benny ang breastbone gamit ang oscillating saw. Ang retractus ay nabukas sa dibdib at doon na ang puso ni Lia Alvarez. Mas malala pa ito kaysa sa ipinakita ng masken. Ang malalaking ugat ay makabuhol. Nakaposisyon ng halos 50 degrees sa halip ng 40 na ipinahiwatik ng imaging. Ang pulmonary artery ay hindi lang basta maling nakalagay, ito ay nakadikit sa septal wall dahil sa isang fibrous tissue na hindi dapat naroron. Mas malaki ang VSD kaysa sa inaasahan at ang kanang ventricle, ang silit na gumagawa ng trabaho ng 2 silit ay namamaga, pagod at tumitibok sa desperadong ritmo ng isang kalamnan na alam nitong malapit na itong mamatay. Lumapit si Gopez. Ang kanyang boses ay bahagyang bulong na lamang, Benny. Mas malala ito kaysa sa pinagplanuhan natin. Katahimikan, bawat tao sa silid ay napigil ng pahinga. Sa likod ng salamin, idinikit ni Alvarez ang kanyang 2 pala sa bintana. Tumatakbo ang timer. Tinitigan ni Benny ang puso sa loob ng 30 segundo, ang pinakamahabang 30 segundo ng kanyang buhay. Nabasa niya ito tulad ng pakbasa ng isang pianist sa piyesa ng musika, hindi lamang ang mga nota kundi ang mga puwang sa pagitan ng mga ito. Pagkatapos ay nagsalita siya ng kalmado at tiyak. Ang anggulo ng shunt ay babaguhin mula 32 patungong 28 degrees. Ang entry point ng neo-conduit ay usod ng 3 mm lateral para maiwasan ang fibrous band. Mag-adjust tayo at magpapatuloy. Tiningnan siya ni Gopez. Kinakalkula mo ang buong lapit ngayon din sa iyong isip? Tapos na. Inabot niya ang 7-0 Prolene suture. Ipinasok ito sa ilalim ng surgical microscope sa 4.5x magnification. Ang bawat tahi ay may agwat na eksaktong 1.5 mm. Ang karayom ay gumala sa tissue na mas manipis pa sa basang papel. Ang unang oras ay naging 2 oras. Ang ikalawa ay naging 3. Hindi nagsalita si Benny. Hindi ginalaw ang kanyang timbang, hindi humingi ng tubig. Ang kanyang kamay ay kumilos ng may katumpakan ng isang makina, maliban na lamang na ang mamakina ay walang pakiramdam. At nararamdaman ni Benny ang lahat. Ito ang pinakapundasyon ng santosyon, ang bahagi na umira lamang sa isip ni Benny at sa isang ninakaw na kwaderno. Ang neoconduit, isang artipisyal na daanan na ginawa mula sa kinuhang pericardial tissue, ay kailangang hubugin, iposisyon at itahi sa isang espasyo na hindi mas malaki kaysa sa isang mani. Ang anggulo ay kailangang eksaktong 28 degrees, hindi 27, hindi 29, kundi 28. Isang degree na mali ay magiging magulo ang daloy ng dugo na mga hulugan ng unti-unting pagkabutas at kamatayan, hindi ngayon, kundi sa loob ng 3 o 6 na buwan. Isang bomba na may oras na nakatahi sa dibdib ng isang kabataan. Binuo ito ni Benny, milimetro bawat milimetro, tahi bawat tahi. Ang kanyang daliri sa ilalim ng mikroskopyo ay gumalaw ng may katatagan na napatigil sa pahinga ni Gopez. Nakipag-opera na siya sa mga pinakamahusay na siruhano sa Amerika at Pilipinas. Ngunit hindi pa siya nakakakita ng mga kamay na katulad nito. 5 oras. Ang conduit ay 3 kapat ng tapos. Biglang tumunog ang monitor ng napakalakas. Huminto ang puso ni Lia. Flatline ang mahabang tunog na kinatatakutan ng bawat siruhano. Ang tunong katawan na sumusuko na. Ang boses ni Herrera ay bumasag sa alarma. Nasa V5 siya. Ihanda ang magapadel. Hindi.
Ang boses ni Benny ay hindi nakbagong tono, hindi tumaas, hindi nanginig. Internal cardiac massage. Kailangan kong 90 segundo. Inabot niya ang bukas na dibdib ni Leah. Sinalon ng kanyang dalawang kamay ang puso nito, isang puso na hindi mas malaki kaysa sa kanyang kamao at nagsimulang pisilin ito ng may ritmo matatag tulad ng kanyang paksasanay sa magadafer model ng daan-daang beses. Ngunit hindi ito modelo. Ito ay isang batang babae na ang ama ay nanonot sa likod ng salamin. Hampas ang dalawang kamao ni Alvarez sa glass window ang umalingaw-ngaw sa or. Napapikit si Ate Patring, si Gopez at si Herrera, hindi si Benny. Nabilang siya ng malakas. Ang bawat compression ay isang numero. Ang bawat numero ay isang segundo. 15, 16, 17. Sumisigaw si Alvarez sa likod ng salamin, ngunit walang nakakarinig ng kanyang nga salita. 31, 32, 33. Tiningnan ni Gopez ang monitor, wala pa rin, patag, patay. 50, 51. Nangangato ang kamay ni Ate Patring sa ibabaw ng instrument tray. Kinagat niya ang kanyang labi ng sapat na para malasahan ang dugo. 70, 71. Dahan-dahang umiling si Herrera. Inabot ang mga defibrillator paddle. Naghahanda para sa tawag na walang anesthesiologist ang gustong gumawa. 85, 86. Wala pa rin. 88. Beep. Isang tunok mahina, halos haka-haka lamang. 89. Beep. Sinus rhythm mahina ngunit naroon. Ang tibok kang puso na bumabalik mula sa kamatayan. Huminga ng malalim. Si Herrera kaya lumabo ang kanyang surgical mask. Ipinikit ni Gopez ang kanyang magamata sa loop NG 3 segundo. Ipinatong ni Ate Patring ang instrumento na kanyang hawa at idiniin ang kanyang mapalat sa tray para mapigilan ang pangangatok. Inalis ni Benny ang kanyang makamay sa dibdib ni Leah, tumingin sa monitor, tumingin sa puso, kinuha ang needle driver at napatuloy sa pa-opera ng walang kahit isang salita. Ang neoconduit ay kumpulto na. Ang binagong daanan ay matatak na humahawak. Ang dugo ay dumadaloy dito ng dahan-dahan, maingat, tulad ng tubig na sumusubok sa isang bagong kamanang ilok. Isang koneksyon na lamang ang natitira, ang huling anastomosis, kung saan ang neoconduit ay sumasama sa pulmonary valve annulus. Ang tissue sa bahaging iyon ay may kapal na 0.3 mm, mas manipis pa sa isang piraso ng papel, mas manipis pa sa hibla ng buhok ng tao, isang kaunting panginginig, isang maling anggulo, o isang labis na gramong ng presyon. At ito ay mapupunit at kung mapunit ito, ang pagdurugo ay hindi na mabubuhay pa. Natahimik ang buong operating room. Walang nagsasalita. Walang gumagalo. Ang tanging tunog ay ang surgical timer na tumitik-tik sa istante kung saan inilagay ito ni Benny. 11 oras na ang nakalilipas, matatak, walang humpay, tapat. Pinunasan ni Ate Patring ang pawis sa no ni Benny. Hindi siya nagtanong. Hindi siya naghintay, ginawa niya ito sa paraang ginawa niya ng libu-libong beses sa daan-daang operasyon sa ibang buhay. Ipinosisyon ni Benny ang karayom. Ang 0% na may kurbada ang pinakapinongtahi na ginawa para sa operasyon negatao. Sa ilalim NG 4,5x magnification, ang dulo ng karayom ay mukhang isang espada. Ang tissue ay mukhang manipis na ulap. Nagpigil siya ng pahinga. Pumasok ang karayom sa tissue mabagal, kontrolado, tulad ng pagpapasok ng sinulit sa sutla. Ngunit ang sutla ay hindi nakdurugo at ang sutla ay hindi namamatay. Nakalusot, hawak, 2 segundo, 3 segundo, 4 na segundo. Hinahayaan ang tissue na tanggapin ang tahi ng hindi napupunit. Pagkatapos ay ang pahila dahan-dahan, milimetro bawat milimetro. Tapos na. Itinali ni Benny ang buhol, tumingin kay Gopez at tumango. Pakawalan ang clamp. Pinihit ni Gopez ang balbula. Pumasok ang dugo sa neoconduit, dinaloy sa bagong daanan, nakarating sa pulmonary valve at pumasok sa mga baga. Ang oxygen saturation monitor ay nagsimulang umakyat. 72% ang numero kung saan nabuhay si Leah sa kanyang buong buhay. 78, 84, 91, 95, 98. Sa unang pagkakataon sa loob ng 18 taon,
Ang puso ni Lia Alvarez ay gumagawa ng dapat gawin ng isang puso. Bumulong si Gopez. Gumagana ito. Diyos ko, Benny. Gumagana ito. Sa likod ng salamin, nang hina ang matuhot ni Don Gregorio Alvarez. Napaupo siya sa sahig habang nakasandal ang kanyang no sa bintana, habang yumayanig ang kanyang mabalika sa pag-iyak. Daang bilyong piso at ang tanging bagay na nagligtas sa kanyang anak ay isang lalaki na walang kahit isang piso sa kanyang bulsa. Tiningnan ni Benny ang surgical timer 11 horas, 7 minuto 23 segundo. Pinindot niya ang pinduta. Uminto ang pagit-chiki-chik. Matatag na kamay, matatag na puso. Nadiwang ang buong operating room. Pumala pa si Gopez. Inalis ni Herrera ang kanyang mask at huminga ng malalim. Tinakpan ni Ate Patring ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay at umiyak. Umurong si Benny mula sa lamesa, inalis ang kanyang nga guwantes. Tiningnan ang kanyang nga kamay na sugatan, magaspang, pagod, ngunit matatak pa rin. Habang inililitas ni Benny ang buhay ni Lia Alvarez, sinubukan naman ni Vicente Ilustre na sirain ang ebidensya nito. Sa ikatlong oras ng operasyon, tumawag si Ilustre sa Station 6 ng Taguig Police, BGC, nagulat ng isang walang lisensyang tao na nag-opera sa Almonte Memorial at humiling ng agarang pag-aresto. Ngunit inasahan na ito ng legal team ni Alvarez. Nagay na sila ng preemptive injunction sa isang federal na hukom. Sinabihan ang pulis na huwag makialam. Sa ikapitong oras, nang huminto ang puso ni Lia, pinanot ni Ilustre ang flatline sa remote feed mula sa kanyang opisina. Sumandal siya sa kanyang upuan, ngumiti, at inabot ang kanyang telepono para tawagan ang reporter sa The Star. Ang headline ay nabubuo na sa kanyang isip. Taong gala pinatay ang anak ng bilyonaryo sa operating table. Ngunit nang bumalik ang tibok ng puso, nawala ang ngiti ni Ilustre. Sa ikasampung oras, ginawa niya ang kanyang huling hakbang. Nagtungo siya sa server room ang ospital sa basement. Ginamit niya ang kanyang batch access, alam niya ang system. Ginamit na niya ito noon. 3 taon na ang nakalilipas nang burahin niya ang footage ng operasyon ni Totoy Macharaek. Inabot niya ang recording terminal. Ngunit ang security camera sa itas ng pinto ay nakuha ang lahat, ang kanyang mukha, ang kanyang badge, ang kanyang mga kamay sa keyboard. Dumating ang security ng ospital pakalipas ng 45 segundo. Natagpuan nila si Ilustre na nakatayo sa terminal na may deletion prompt na nakabukas sa screen. Hindi pa niya napipindot ang enter, ngunit ang intensyon ay nakunan na sa top. At sa pagkakataong ito, walang sinuman ang makbubura nito. Idinilat ni Lia Alvarez ang kanyang mamatay isang umaga ng Huwebes. 48 oras pa katapos ng operasyon. Ang breathing tube ay tinanggal na 6 na oras bago iyon. Stable ang kanyang vitals. Ang kanyang oxygen saturation ay nanatili sa 97%, isang numero na hindi pa niya nakita sa kanyang sariling monitor sa loob ng 18 taon ng kanyang buhay. Ang unang nakita niya ay ang kanyang ama na nakaupo sa tabing kanyang kama, hindi nagupit ng balbas, hindi naligo. Suot pa rin ang parehong suit na isinuot niya sa loob ng 3 araw. Ang kamay nito ay nakabalot sa kamay niya sa parehong paraan mula nang ilabas siya sa OR. Kumalap siya ng laway. Masakit ang kanyang lalamunan dahil sa tubo at masakit ang kanyang dibdib, ang malalim na sakit mula sa pagkakaroon ng nabiya na breastbone na pinagduktong ng wire. Ngunit sa ilalim ng sakit, may iba pang nararamdaman. Init. Mainit ang kanyang gadaliri sa kamay. Mainit ang kanyang gadaliri sa paa. Ang kanyang galabi sa unang pagkakataon sa kanyang alaala ay hindi kulay asul. Papa, mabilis na tuminggala si Alvarez. Ang kanyang mamata ay namamaga, pula at durok sa loob ng 72 oras ng takot at 3 minutong pagyak na mas matindi pa kaysa nung namatay ang kanyang asawa. Nandito ako, anak. Nandito lang ako. Mainit po ang dibdib ko. Dun tuluyang bumigay si Alvarez, hindi ang kontrolado at may dignidad na pihati ng isang bilyonaryo na nagpapatakbo ng krisis, kundi ang hagulgol ng isang ama na walang pakialam kung sino ang nakakakita. Idinin niya ang kanyang no sa kamay nito at umiyak. Natakpuan niya si Benny sa pasilyo pakaraan ng 2 oras. Nakaupo si Benny sa isang bench sa labas ng ICU. Nakasuot pa rin ng surgical scrubs. Nakasandal ang ulo sa pader. Nakapikit ang mamata, hindi natutulog. Tahimik lang.
Ang uri nga tahimikan na dumarating pagkatapos ng 11 oras ng paggawa sa buhay sa pagitan ng iyong mga daliri. Nakatayo si Alvarez sa harap niya, sa loob ng mahabang sandali, walang nagsalita. Pagkatapos, si Don Gregorio Alvarez, isang lalaki na hindi kailanman lumuhod sa ibang tao, isang lalaki na bumibili ng mga kumpanya at sumisira sa mga merkado at walang pinanagutan kahit kanino ay lumuhod sa sahing ng ospital sa harap ng isang lalaki na 24 na oras bago iyon ay walang bubong sa ibabaw ng kanyang ulo. Ibinalik mo sa akin ang aking anak. Idinila ni Benny ang kanyang mata, tiningnan ang bilyonaryo na nakaluhod sa kanyang harap at tahimik na nasabi, ibinalik mo sa akin ang aking operating room. Walang kumilos sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Ang video mula sa server room ang unang domino na natumba. Inimbestigahan ito ng security ng ospital sa loob ng 1 oras si Vicente Ilustre. Kitang-kita ang badge number, ganap na liwanag sa mukha. Nakatayo sa terminal upang burahin ang footage na operasyon na nagligtas sa buhay ni Lia Alvarez. Sa parehong paraan na binura niya ang footage na sumira sa karera ni Benny Santos, 3 taon na ang nakalilipas. Nagdaos ng emergency session ang board ng Almonte Memorial kinabukasan. Ang investigasyon ay tumagal ng 11 araw. Ang natuklasan nito ay mas malala pa sa inaasahan ng sinuman. Ang surgical video mula sa operasyon ni Tomas Macarayeg, ang footage na sinabi ni Ilustre na nawala dahil sa aberya ng system ay manumanong binura gamit ang personal login ni Ilustre. 43 minuto pagkatapos ideklarang patay si Tomas. Ang disciplinary report na nagtapos sa karera ni Benny ay binago. Ang orihinal na nakuha mula sa isang backup server na hindi alam ni Ilustre na umiiral ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento kung saan kinuha ni Ilustre ang kontrol sa gitna ng operasyon, kung saan si Ilustre ang humiwa sa maling ugat, at kung saan sinubukan ni Benny na ayusin ang pinsalang ngunit nawalan ng oras, at ang itim na kwadernong balat ni Benny na naglalaman ng 4 na taon ng Santos yun ay natapuan sa ilalim na drawer ng desk ni Ilustre. Ang patent application na inihay ni Ilustre pakaraan ng 6 na buwan para sa Ilustre Cardiac Neo. Conduit ay naglalaman ng nga diagram na direktang kinopya mula sa mapahinang iyon guhit sa guhit. Tinanggal sa serbisyo si Ilustre isang Martes. Inisortahan siya ng security palabas ng ospital na may hawak na karton na kahon at may kasamang pulis. Binawing ang PRC ang kanyang lisensya sa loob ng linggong iyon. Sumunod ang mga kaso obstruction of justice, falsification of medical records, fraud, at involuntary manslaughter para sa pagkamatay ni Tomas Macarayeg. Inaresto siya sa kanyang tahanan sa Forbes Park. Makati nakasuot ng mamahaling roba, nakaposa sa kanyang sariling damuhan habang nanunot ang mga kapitbahay mula sa likod ng makurtina. Walang lumabas para tulungan siya. Ang medical na lisensya ni Dr. Benjamin Santos ay muling ibinalik pagkatapos ng isang mabilis na 4 na oras na pagdinik. Naglabas ang PRC ngang formal na paumanhin ang unang pagkakataon sa kasaysayan nito na nakaturo sa isang individual na doktor. Nag-apply si Don Gregorio Alvarez nang makapermit sa pagtatayo sa loob ng 72 oras isang bagong pediatric cardiac surgery center sa Taguig. Ang pangalan sa itaas ng pasukan, Santos Valenzuela Pediatric Cardiac Center. Tinatanggap ni Benny ang posisyon bilang Director of Surgery sa isang kondisyon 30% ngang lahat ng operasyon ay libre para sa mga batang walang kakayahang makbayad ng seguro. Hindi nakipagtawaran si Alvarez. Sumang-ayon siya agad. Ang ninakaw na kwaderno ay ibinalik sa loob ng isang selyadong evidence bag. Binuksan ito ni Benny noong gabing iyon sa kanyang bagong opisina ang parehong mapahina, ang parehong sulat kamay. Ipinatong niya ito sa istante sa tabi ng surgical timer kung saan ito nararapat. Tinawagan ni Benny ang kanyang inapagkaraan ng 3 linggo. Sinago ito ni Nanay Rosa sa unang ring tulad ng palagi niyang ginagawa. Nausap sila sa loob ng 40 minuto. Nakinig ang ina ng walang abala. Sa paraang nakikinig ito sa bawat tawag mula ng medical school, ng residency, mula sa shelter, at mula sa kalsada. Nang matapos siya, tumahimik ang linya. Pagkatapos si Nanay Rosa, 68 taong gulang, na naniwala sa kanyang anak ng talikuran itong mundo, ay nagsabi ng 6 na salita. Lagi kong alam, anak. Lagi kong alam.
Pakalipas ng 6 na buwan, tumatakbo si Lia Alvarez sa track ng Bonifacio High Street buong lakas, bukas ang mabaga at tumitibok ang puso sa paraang dapat nitong itibok. Nadagdagan siya ng 11 pounds. May kulay na ang kanyang mapisngi. Ang kanyang malabi sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay kulay rosas. Sa pader ng kanyang silit ay nakasabit ang isang watercolor painting na ginawa niya noong nagpapagaling siya isang lalaki na nakajacket na may punit na may hawak na isang maliit at bilog na bagay. Magaspang ang makulay, hindi pantay ang proporsyon, ngunit sa ibaba ay may maingat na nakasulat na maletra, ang aking bayani. Ang modified Santosian ay nalathala sa The New England Journal of Medicine 14 na buwan pagkatapos ng operasyon ni Lia Alvarez. Sinuri ng nga eksperto na patunayang epektibo at kinilala bilang isang malaking tagumpay sa congenital cardiac repair para sa mga kaso na dati ay itinuturing na hindi na maoperahan. Sa unang taon na paglalathala nito, 43 batas sa siyam na bansa ang sumailalim. Sa operasyong 32 ang nakaligtas, 4 ang hindi. Ngunit ang 4 na iyon ay nabigyan ng pagkakataon na hindi umiral bago umupo si Benjamin Santos sa isang sidewalk at tumangging hayaan ang kanyang makamay na kalimutan kung para saan sila ginawa. Ang Santos Valenzuela Pediatric Cardiac Center ay nakagawang 61 operasyon sa unang taon nito. 18 rito ay mga pro bono na bata mula sa mga pamilyang hindi kayang magbayad ng G-Hospital. Si Benny mismo ang nag-opera sa bawat isa sa kanila. Ang kanyang punit na jacket ay nakasabit pa rin sa kanyang opisina, hindi nakakuwadro, hindi nakalagay sa salamin, nakasabit lang sa isang sabitan sa likod ng pinto. Ang parehong sabitan kung saan nakasabit ang kanyang white coat sa tabi nito. Pinagsasama niya ang maito. Sinabi niyang ito ay para hindi niya kailanman malimutan. Walang sinuman sa mga nagtatrabaho sa center ang naniniwala na iyon ang tunay na dahilan. Naniniwala silang itinago niya ang jacket dahil nagpapaalala ito sa kanya ng ibang bagay, na ang talento ay hindi lumilipas, na ang kakayahan ay hindi nabubulok, na kayang kunin ng mundo ang iyong titulo, ang iyong lisensya, ang iyong tahanan, at ang iyong pangalan. Ngunit hindi nito kayang kunin ang alam ng iyong mga kamay. Ang surgical timer ay nakapatong pa rin sa istante sa oras 2. Tuwing umaga, bago ang bawat operasyon, pinipindot ni Benny ang pindutan. Ang pagtiktik ay napupuno ang silit at sa kung saan si Dr. Elena Valenzuela ay nakangiti. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Benny, walang tahanan, nawalang ng lahat, alam mong kaya mong magligtas ng buhay, ngunit sinasabi ng mundo na ikaw ay walang halaga, maglalakat ka ba sa pintuang iyon? Ibahagi ang iyong sagot sa amin. Kung ang kwentong ito ay nagpakilos sa iyong puso, ibahagi ito sa isang tao na kailangang marinig na ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng mataong nagtapon sa iyo. Mag-subscribe upang hindi ka makalaktan ang kakakwentong tulad nito. Hinahanap namin sila upang maramdaman mo ang kanilang mensahe.